Hindi nila alam kung ilang piraso ang mga nadurog na jewel, ngunit kahit piraso lamang ito, hindi dapat ito makuha ng mga masasamang halimaw o tao dahil magiging malaki pa rin ang lakas nila kahit piraso lamang, paliwanag ni Kaede. Napagtanto ni Kagome na kasalanan niya ito. Ipinaliwanag ni Kaede kay Inuyasha at Kagome na kailangan nilang gamitin ang pinagsamang lakas nila para makuha ang mga piraso at buuin muli ang Sacred Jewel. Hindi sumang-ayon ang dalawa at gusto na rin ni Kagome na umuwi. Habang nasa batis, may babaeng humingi ng tulong kay Kaede dahil may nangyari sa anak niya. Binalalaan ni Kaede si Inuyasha at Kagome na huwag silang mag-aaway at babalik siya. Ngunit hindi nakinig ang dalawa at hindi sila nagkasundo. Dahil dito, napagdesisyonan ni Kagome na uuwi na siya. Okay lamang ito kay Inuyasha basta ibibigay niya ang kapiraso ng jewel, kaya pinaupo niya si Inuyasha. Pagkapunta sa bahay, ininform ng babae kay Kaede na bigla na lang nag-collapse ang anak niya at okay lamang ito kanina. Tiningnan ito ni Kaede at biglang may tumunog. Pina-atras ni Kaede ang babae at biglang lumulutang ang babae na parang isang puppet. Biglang nakuha ng babae ang kutsilyo at inatake sina Kaede. Sa may well, nakita ni Kagome ang mga buto ng centipede monster dahil ang well na iyon ay tinatawag na bone devouring well, dito napupunta ang mga bangkay ng mga patay na demonyo. Pagkatapos ng ilang araw, ang bangkay ay mawawala. Ngayon, takot na si Kagome na bumaba sa well. Habang nag-iisip kung anong gagawin niya, biglang nakita niya ang dahon na nahiwa sa kalahati. Tumayo siya at nahiwa rin sa pisngi. Nakita ni Kagome ang mga buhok na matatalas at siya ay natrap. May babaeng lumitaw at namangha dahil nakikita ni Kagome ang mga buhok, ngunit hindi ito sapat na makita lamang. Sa village, nakita ni Inuyasha ang mga babaeng walang malay na lumulutang at may dalang mga armas. Nagpakilala ang babae kay Kagome bilang Yuri of the Demon Hair at pinaghihiwa si Kagome gamit ang buhok at kinuha ang jewel. Nang makita ni Yuri na kapiraso lamang ito, tinanong niya kung nasaan ang iba, ngunit hindi ito alam ni Kagome. Kinuha ni Yura ang kanyang sword at balak patayin si Kagome, ngunit nakaiwas si Kagome at nahulog sa well. Binato ni Yura ang sword niya sa well, ngunit naramdaman ni Yura na nawala si Kagome sa well. Sa kabilang panig, binalalaan ni Kaede si Inuyasha na huwag silang sasaktan dahil nasa ilalim ang mga ito ng spell. Hinanap ni Kaede si Kagome at sinabi ni Inuyasha na bumalik na siya pauwi sa kanila. Umatake na ang mga babae kay Inuyasha at sinabi ni Kaede na putulin ang mga buhok, ngunit sabi ni Inuyasha na wala siyang nakikita. Ginapos ni Yura si Inuyasha gamit ang mga buhok at nilagay sa puno. Lalo itong diniinan ni Yura ang pagkakasikal kay Inuyasha, ngunit dahil mas malakas si Inuyasha, natanggal niya ang lahat ng buhok sa katawan niya. Ang mga lalaki naman ang kinontrol ni Yura at nanghihina na si Kaede. Walang choice si Inuyasha kundi tumakbo. Binalalaan ni Kaede si Inuyasha ang mga buhok na madadaanan nila, ngunit walang saysay kay Inuyasha ang mga buhok. Samantala, namangha si Yura sa silver hair ni Inuyasha at gusto niya itong kunin. Dahil nakikita ni Kaede ang mga buhok, tinanong ni Inuyasha kung saan ito nanggaling at kahit na kayang makita ni Kaede ito, wala siya sa kondisyon para tulungan si Inuyasha, kaya kailangan ni Inuyasha si Kagome dahil nakikita rin ito ni Kagome at si Kagome ang kailangan para manalo sila kay Yura. Samantala, si Kagome ay nakabalik na sa present time at natupad na ang hinihiling niya. Nilibing muna ni Inuyasha si Kaede upang itago kay Yura, baka kasi makontrol rin siya nito. Pagkatapos niyang ilibing si Kaede, hinanap niya na agad si Kagome habang may mga buhok na sumusunod sa kanya. Pinag-uusapan ng pamilya ni Kagome kung tunay ba ang kinuwento sa kanila nito, at dahil sigurado ang lolo nito na tunay ang nangyari kay Kagome, pinakuan niya ang well at nilagyan ng mga paper seals para hindi na makapunta sa kanila ang mga masasamang espiritu. Sigurado ang lolo ni Kagome na hindi na ito magbubukas pa. Nakarating na si Inuyasha sa well at napagtanto niya na nakauwi na si Kagome, ngunit bumaba si Inuyasha sa well upang pabalikin si Kagome. Habang kumakain, binuksan ni Inuyasha ang pinto at hindi makapaniwala ang lolo ni Kagome na walang kwenta kay Inuyasha ang nilagay niyang seal. Hinila ni Inuyasha si Kagome pabalik sa dating panahon, ngunit ayaw ni Kagome. Biglang nakita ni Kagome ang buhok sa damit ni Inuyasha at kinuha. Gumalaw ang buhok kaya nasugatan si Kagome. Pinakita ni Kagome ang buhok sa pamilya niya, ngunit siya lamang ang nakakakita.
Pinuntahan ni Kagome ang well at nakita niya ang mga buhok sa well. Sinara ni Kagome ang pinto dahil baka masaktan nito ang pamilya niya at balak nilang dalawa ni Inuyasha na pawalain ang mga buhok. Umatake ang mga buhok at nahuli si Inuyasha. Pinutol ni Inuyasha ang mga ito kahit hindi niya nakikita ngunit bumabalik lamang ito sa dati. Hinuli ulit ng buhok si Inuyasha at nakita ni Kagome ang pangunahing buhok na kumokontrol sa mga ito. Nagpahiwa si Kagome sa pangunahing buhok upang makita ni Inuyasha kung nasaan ito at putulin kaya nawala na ang mga buhok. Iniisip ni Kagome na kung si Yura ay balak na kuhanin ang jewel, nakuha na nito ang kapiraso ng jewel sa kanya. Napagtanto ni Kagome na maaaring target rin ni Yura silang dalawa ni Inuyasha. Dahil sa panganib na dala ni Yura at ayaw niyang madamay ang pamilya niya, nagbago ang isip ni Kagome at babalik sila. Binigay ni Inuyasha ang damit niya na gawa sa balahibo ng fire rat at ito ay mas malakas pa sa ordinaryong armor. Pagkabalik nilang dalawa, hinanap nila agad ang pangunahing buhok na kumokontrol sa iba pang mga buhok para mahanap nila kung nasaan si Yura. Nakita nila ang bonfire at may nakita silang mga bangkay na walang mga ulo. Hiniram ni Kagome ang pana ng mga namatay at nagpatuloy sila sa paghahanap. Malapit na sila kay Yura kaya umatake sa kanila ang mga buhok. Dahil maraming buhok na nasa harapan nila at hindi ito nakikita ni Inuyasha, inutos ni Kagome na gamitin na lamang ni Inuyasha ang kanyang instincts dahil hindi niya masasabi kung anong direksyon ang pagmumulan ng mga atake ng buhok sa sobrang dami nito. Nagpatuloy sa pag-iwas si Inuyasha ngunit nahuli siya ng buhok. Nakita nila ang lungga ni Yura kaya nagpakita na rin si Yura. Gustong makipagdeal ni Yura na hanapin nila pa ang ibang mga piraso ng jewel ngunit hindi pumayag si Inuyasha at kumawala sa mga buhok at inatake si Yura. Ginamit ni Yura ang mga buhok para mahuli ulit si Inuyasha. Tiningnan ni Yura ang buhok ni Inuyasha at namangha ito ngunit hindi raw inalagaan ng maayos ni Inuyasha ang buhok niya dahil maraming split ends. Hiniwa ni Yura si Inuyasha at balak ng patayin ngunit muntik na siyang matamaan ng pana ni Kagome. Hindi sinadya ni Kagome na panain si Inuyasha buti na lamang lumihis ito at tumama sa lungga ni Yura. Nagsilabasan ang mga bungo na pinatay ni Yura. Unang gustong patayin ni Yura ay si Kagome kaya ginamitan niya ito ng apoy. Sunod naman na inatake ni Yura ay si Inuyasha at gumamit si Inuyasha ng Blades of Blood at nahiwa ang kamay ni Yura. Kinontrol ni Yura ang mga bungo ng isang kamay lang at pinagsusuntok ito ni Inuyasha. Sunod naman na kinontrol ni Yura ay ang putol niyang kamay ngunit nakaiwas si Inuyasha. Gumamit ulit ng Blades of Blood si Inuyasha ngunit sinangga ito ni Yura gamit ang mga bungo at sinaksak si Inuyasha sa likod. Nabalik ni Yura ang naputol niyang kamay at tatapusin na si Inuyasha ngunit mas naunang saksakin ni Inuyasha si Yura. Nahulog ang jewel kaya inapakan ni Yura ang kamay ni Inuyasha. Buhay pa rin si Yura kahit na sinaksak ni Inuyasha ang kanyang puso. Iniisip ni Inuyasha kung ano ang kahinaan ni Yura. Napansin nila si Kagome na umaakyat at buhay pa ito sa tulong ng damit ni Inuyasha at hindi nasunog si Kagome. Pinagalaw ni Yura ang mga buhok para hindi makaakyat si Kagome. Kinuha naman ni Inuyasha ang sword para hiwain si Yura ngunit bumabalik din naman agad ang katawan ni Yura kahit na nahiwa. Galit na galit si Yura at napagtanto ni Inuyasha na may tinatago si Yura sa lungga niya. Tinuro ni Kagome ang Red Skull kay Inuyasha at ito ang kahinaan ni Yura. Hinuli ni Yura si Kagome at balak na putulin ang ulo ni Kagome. Gumamit ng Blades of Blood si Inuyasha upang ma-distract si Yura at nawalan si Yura ng control sa mga buhok dahil naputol ito. Naglaglagan ang mga buhok at tinulungan ni Inuyasha si Kagome na makababa ng ligtas. Binatuhan ni Yura si Inuyasha ng sword kaya nasaksak si Inuyasha. Biglang nagulat si Yura na sinisira ni Kagome ang Red Skull kaya binatuhan niya si Kagome ng sword ngunit huli na ang lahat at nasira ni Kagome ang Red Skull at nawala rin si Yura. Kinuha ni Kagome ang suklay at ininform ni Inuyasha na yan ang tunay na form ni Yura na tinatawag na Adornment Comb of the Dead. Ito ay ginagamit para suklayan ang buhok ng mga patay upang makulam. Nakuha na rin nila ang piraso ng jewel at nagulat si Kagome dahil tinawag siya ni Inuyasha sa pangalan niya at naging mabait na sa kanya si Inuyasha.